So, Luke chapter 13, verses 1 to 9. Luke 13, verses 1 to 9. So, church, hear the word of the Lord. There were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." And he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking on it and found none, seeking fruit on it and found none. And he said to the vine dresser, "Look, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should I use it up the ground?" And he answered him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. Then if it should bear fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Try to imagine this situation. Kung ang iyong kaibigan ay naiwang natutulog sa nasusunog nilang bahay, ano ang iyong gagawin? Meron po kayong kaibigan na naiwang natutulog sa kanilang bahay na nasusunog, so ano po ang inyong gagawin? Kailangan mo ba siyang paniwalain muna na nasusunog ang kanilang bahay bago siya sabihan na kailangan niyang bumangon para maligtas? Ibig sabihin, ang thought na gusto ko sanang ma-drive or ma-create dito, tingin niyo po ba kailangan muna natin silang paniwalain, "Hey, nasusunog ang bahay ninyo." Kumbaga, ang punto ay ginagawan mo lahat ng kaparaanan para maniwala siya na nasusunog ang bahay bago siya sabihan na gumawa ng aksyon. So I think, of course, in the rush of the moment, you do not have any time to debate. You don't have any time to have a well and meaningful conversation para siya ay maniwala. Of course, I'm exaggerating things dahil sa ganitong sitwasyon, kailangan mo lamang ipahayag ang katotohanan na nasusunog ang kanilang bahay at kailangan niyang maligtas dito dahil sa klarong ebidensya. With all the clear evidences, hindi mo na siya kailangang i-convince na nasusunog yung bahay. So he himself probably nasa room siya, hindi niya nakikita probably na nasusunog yung bahay, pero may smoke na naaamoy niya, nasusuffocate na siya, hala, nasusunog nga yung bahay. Now you know, get out. Find a way na hindi ka mamatay dyan. Ibig sabihin, in that kind of scenario, your announcement is compelled by the reality na ang kaibigan mo ay mamamatay. Dahil ang totoo, nasusunog yung bahay. Hindi na kayo kailangang mag-away para sabihin mo pa na gumawa ka ng aksyon o hindi. But the truth is, the house is burning, you have to do something. And I'm telling you,
If you will not do something, you will die, and I don't want you to die. So it's just a natural pronouncement that the house is burning. Repent, or you will perish. It's like that. Ganito rin ang sitwasyon ng sangkatauhan sa banal na Diyos. Anuman ang sapitin natin sa buhay, of course, we're not talking about merely death. Hindi kamatayan ang higit na ating dapat katakutan. Of course, death. I'm sorry na nalito po ako. All of us, yes, ay haharap sa kamatayan. May katapusan po ang buhay natin dito. Hindi man natin alam kung paano tayo mamamatay. Okay? It may be peaceful, it may be tragic also, and heartbreaking for some because of sickness and mga unfortunate events. Hindi natin alam. Pero itinakda ng Diyos kung paano mangyayari ang mga ito. Pero hindi po kamatayan ang ating higit na dapat katakutan. Kundi ang pagharap sa Diyos na banal dahil siya mismo ang may hawak ng ating buhay at may pinakahatol sa nararapat nating tanggapin tulad ng ganap na kamatayan. There is what we call absolute na death talaga. Iba pa yung death dito in the flesh, iba pa yung death spiritually. There's that second death. Nakuha po ninyo yun. Hindi po kamatayan ang higit na dapat nyong katakutan. Ang pinakakinatatakutan ng mga makasalanang tao ay haharapin nila ang banal na Diyos. The most terrifying thought is that you will face your holy God. At siya yung magbibigay ng hatol sa atin. God Himself ang pinaka-nakakatakot, kumbaga. Ngunit, ang Diyos ay mabuti. Kaya siya ay nananawagan na bilang pamagat ng ating sermon base sa ating teksto, ang kanyang panawagan ay, repent and be rescued. Repent and be rescued. Yan po yung ating pamagat sa ating sermon base sa ating teksto. Ang sentrong mensahe ng ating sermon ay, the Lord in His righteousness brings judgment to all, yet in His mercy gives a time to repent and be rescued. At least if you want to be guided, sa atin pong worship guide, these details ay nakalagay na po dyan. And again, the central message is, the Lord in His righteousness. Ibig pong sabihin, ang Diyos po bilang matuwid, o kaya'y banal, ang hatol niya ay karapat-dapat. Wala po tayong pwedeng ibalik sa Diyos na hindi ako dapat parusahan. Pero siya bilang perpekto, anong maihaharap natin sa Diyos na katuwiran din? That's why it tells us, the Lord in His righteousness brings judgment to all. Lahat ay karapat-dapat na makatanggap ng kanyang hatol at walang sino man ang pwedeng magsabi na wala akong dapat tanggapin sa Diyos. In light of His holiness. Pero yet, in His mercy, meron pa ring awa ang Diyos gives a time to repent and be rescued. That's the message that captures our text from verses 1 to 9. Yan po yung pinupunto. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi, ang Panginoon sa kanyang katuwiran ay nagdadala ng paghatol sa lahat. Ngunit sa kanyang awa ay nagbibigay ng panahon upang magsisi at maligtas.
Ang kapahayagang ito sa teksto ay may panawagan mula sa dalawang katotohanan. So, we can see here na meron pong ini-emphasize si Jesucristo, una sa verses 1 to 5, repent, for the Lord respects no one. Actually, ang original na phrase nun, death respects no one. Ano man yung status mo sa buhay, hindi ka rerespetuhin ng kamatayan. Pero ultimately, repent dahil ang Panginoon wala siyang sinisino. The Lord respects no one. Repent, again, for the Lord respects no one. And what we can see in verses 6 to 9, consistently, repent, pero at this time, repent for the Lord is gracious. While He respects no one, He is a gracious Lord. So second, repent for the Lord is gracious, verses 6 to 9. So let's start sa una. Repent for the Lord respects no one. Patuloy na nabibigyang diin sa salaysay ni Lucas ang pagiging matapat na disipulo sa pagtungo ni Jesus sa Jerusalem. Right? This is ito po yung napapansin natin dito. Si Jesus patungo ng Jerusalem, ang kanyang mga mensahe sa kanyang mga disipulo ay yung kaseryosohan ng ganap na pagsunod nila sa kanya. Sa kontekstong ito, in that context, Jesus on His way to Jerusalem, giving a message about the seriousness of discipleship. Sa kontekstong ito, nagkaroon ng tugon si Jesus sa balita patungkol sa ginawang malagim na krimen ni Pilato. Gruesome crime na ginawa daw po ni Pilato. Poncio Pilato. We can see that in verse 1. Kaya sabi, again, verse 1, there was some present at that time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. So meron daw pong sa sandaling iyon, meron daw pong mga taga-Galileans told him about, may mga nagsabi patungkol sa mga Galileans sa ginawa ni Pilate. So if he did not capture yung sinasabi po dito, ito pong kaganapan na si Pilate daw po, yung mga dugo ng mga Galileans, hinalo daw po yung dugo nila dun sa sakripisyo dun sa templo. Which is, as we know, ang inaalay sa templo ay mga dugo ng mga animals. Pero dito, yung dugo daw po ng mga Galileans ay hinalo ni Pilate. Yung paghalo na yon ay nangangahulugan na pinatay niya itong mga Galileans na ito. Now, yung event pong ito ay i-record din po ni Josephus. Right? For us, at least sa atin po, ma-introduce tayo kay Josephus. Siya po ay kilalang Jewish historian. Right? Yung mga facts ng Bible, ang mga scholars, dumidepende din po kay Josephus para ma-validate yung facts ng Biblia. Si Poncio Pilato ay kilala sa kanyang pagiging brutal. He is brutal. May mga taga-Galilee na nagtungo sa Jerusalem, may mga taga-Galilee na nagtutungo sa Jerusalem. Of course, every time na merong feast, ang ibang mga tao na hindi taga-Jerusalem ay pumupunta sa Jerusalem. For example, yung sa Cebu, ano po yung kilalang feast doon? So you know, may even mga foreigners ay pumupunta po doon sa feast na iyon. Okay? Sa Jerusalem, whatever feast, these people are going to Jerusalem. At ang isa po dito ay mga taga-Galileans. Galileans, mga taga-Galilee. May pagkakataon
na pinapatay ni Pilato ang mga ito at hinahalo ang mga dugo nito sa sakripisyo habang nagsisakripisyo mismo rin ang mga ito sa templo. If you did not get it, ang picture daw po, habang pumupunta sa templo, kinuha daw po ni Pilato mismo ang mga Galileans na ito at pinatay. At yung dugo nila ay hinalo doon sa sacrifice. Hinihila lang, ang rason po kung bakit ginawa ni Pilato ito, ang nangyayari daw po, nat-threaten politically si Pilato sa mga Galileans. Kaya po may ganong klaseng ginagawa si Pilato. They are political threat para kay Pilato. Pero ang sagot po dito, parang ang picture po nito, sige mamaya siguro, may binigay pa po kasi ditong, may sinabi pa po dito si Jesus. Now in verse 2 to 5, tignan po natin yung tugon ni Jesus dito. And he answered them, "Do you think that these Galileans were worse sinners than the all other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish." In our context, for example, yung mga nandoon sa eroplano, alam niyo po ba yung 9/11? Butch, alam mo ba yung 9/11? So, yung mga bata, I don't know kung alam niyo yun. Kasi ako, nangyari yun mismo nung time na yun. So, alam po natin yung eroplanong yun, mga inosenteng mga tao, biglang hinhijack ng mga terrorist at hindi nila alam na yung eroplanong yun mismo ay, kumbaga, magiging sacrifice, ang tawag sa ganun. Anyway, ang tawag sa ganun, suicide. Yeah, suicide. So, gagamitin yon para masira yung Twin Towers ng New York. Okay? Now the question is, yung mga tao ba doon ay worse sinners, kaya ganun yung nangyari sa kanila? Another is, for example, ayun, hanggang sa nasira yung tower, at yung mga nasa tower din, mga ignorant people or walang alam na nangyayari yon, mamamatay sila ng ganung klaseng karumal-dumal na kamatayan. Do you think they are worse sinners? That's why ganun po yung nangyari sa kanila. Yung iba nga po, may mga ibang Christians na, kaya siya nagkasakit kasi may kasalanan siya. Kasi ganito siyang tao. Pero consistent sinasabi po dito ni Jesus for us to understand, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Very tricky po yun kasi pwede niyo pong sabihin na hindi, pag ikaw din ay hindi magre-repent, mangyayari din yun sa iyo. So lumalabas, in my at least understanding, pwedeng mangyari yung karumal-dumal na nakamatayan kahit sa mga Kristiyano, pero ang difference is yung mga nagrepent sa hindi. So walang kaso kung ikaw ay Christian na nagrepent, na numbalik sa Diyos, kumpara sa mga tao na hindi na numbalik sa Diyos. Excuse me. The difference is, parehas kayong namatay ng ganung klaseng kamatayan, pero ang pagkakaiba ay, ikaw ay Kristiyano. May deserving of death yung mga tao na wala kay Jesucristo, kumpara doon sa mga na kay Jesus. Because the game changer at least here is, unless you repent. Ayun po, medyo nalilito din po ako, sabi ko,
lumalabas ba na ang masasamang tao ay makakaranas talaga ng ganong klaseng kamatayan? Inaakala ng mga tao na higit na masama ang mga Galileans kaya ganon ang kanilang sinapit. Pati ang mga nabagsakan ng tower sa Siloam, kumpara sa ibang hindi ganon ang sinapit. You get the idea? Kami rin po ay hindi makapaniwala. Meron po kaming kaibigan, I think naikwento ko po ito, sa Cebu, kaibigan din, dearly ni Pastor Enteng. Pero kami po ay, nung kami ay nasa music ministry pa, ini-invite kami na maging part ng concert nila doon. So, and then this pastor, talagang, ako mismo, nung minsan may nag-work pa ako, nag-meet kami doon sa Cebu. Malayo-layo yung lugar niya, pero he's willing to dalhin niya ako doon sa pinagstayan ko. Nagja-jogging po siya, at bigla siyang kinakapos, huminto po siya, at paghinto niya, bumagsak siya, tumama ulo. In a split of second, namatay po siya. And he is leading a congregation of at least about 200, 100 plus. And they do not know what will happen next. Nag-jogging lang po siya. Pero bakit ganun yung klaseng kamatayan na kinahantungan ng pastor na ito? And for me, we do not have any right to make judgment to that person. Isa rin pong PCA minister sa Amerika, si Harry Reeder. Moderator siya before, tinitingala siya for 40 years in the ministry. Napahinggan ko pa yung huli niyang turo, yung kumbaga parang experience niya throughout 40 years in the ministry. Ang ganda ng mga sinabi niya. In the next few days, namatay po siya in a car crash accident. So we do not know. Pero may mga iba na namatay because klaro na meron sila talagang ginawang mga hidden na sins. We know some people. Sila ba ay masasabing higit na masama kaya sila namatay ng hindi katanggap-tanggap? Kinontra ito ni Jesus at sinabing kung sila ay hindi rin magsisisi na tatalikuran ang kanilang mga kasalanan, mapapahamak din sila tulad ng mga iyon. Kasi isa pong kailangan nating maintindihan, bakit yung mga apostles namatay ng ganong klaseng karumal-dumal na kamatayan? Do they deserve that? Well, yes, because of their faithfulness in the gospel. But it's not because of their sin. And sino pa po ba yung namatay ng karumal-dumal na kamatayan pero hindi siya kailangang mamatay? R.C. Sproul Jr., I think siya po yun, hindi si Senior, may nagtanong no, na why bad things happen to good people? Wala daw pong mga, ang tawag doon, no, walang bad things na nangyayari sa good people. Only one. Isang tao lang daw po yun. Ang mabait na namatay, na hindi karapat-dapat, at siya pa ay nag-volunteer. Nakuha po ba ninyo yun? Si Jesus lang yun eh. Yung totoong mabait na hindi karapat-dapat mamatay. Therefore, it tells us, all people are deserving such kind of death. Pero si Jesus, except for Jesus. Kaya ito po yung masasabi natin dito, importante po ito. Walang sino man ang may karapatan na balikan ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa ating buhay. Dahil ang lahat ay karapat-dapat na makatanggap ng hatol sa Diyos ayon sa kanyang katuwiran, dahil ang lahat ay nagkasala at karapat-dapat sa kanyang paghatol. Nakuha po ba natin yun? Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay deserving of judgment from a holy God. Kahit slight sin po iyon.
Dahil siya po ay perpekto. Until we come to understand how deserving we are, you will never repent. Sabi po ni Pablo sa Romans 3:9-10, what then? Are we Jews any better off? No, not all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks or Gentiles, are under sin. As it is written in Psalms, he quoted, none is righteous, no, not one, no one understands, and no one seeks for God. The Bible tells us. Wala pong namuhay dito sa kondisyon na perpekto hanggang siya ay hindi maging perpekto. Namuhay po tayo dito na hindi perpekto because of our fallen nature. Sinabi rin niya sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaatim, ano ba yung term, no standard ng Panginoon. All have sinned and fall short of the glory of God. Ito rin po, mismong sinabi ni Jesus ang kalagayan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya. Two things ang sinabi ni Jesus. We are familiar with John 3:16, right? Pero after few verses, chapter 36, we have to be familiar with John chapter 3:36. Sabi po dito ni Jesus, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ibig pong sabihin, ang mga tao na naniniwala kay Jesus ay meron daw pong buhay na walang hanggan, at ang sino ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, at ang galit ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ibig pong sabihin, even before you came to Christ, ang wrath ng Panginoon ay nananatili sa lahat. Until you came to know Christ and you put your faith and trust in Him and you repented from your sins, that wrath was absorbed by Jesus Christ. At wala nang galit ang Diyos in effect sa iyo. But if you are not in Christ, the wrath of God remains on you. Kaya sinasabi ni Jesus na ang punto ay hindi kung bakit nagdusa ng husto ang iba kumpara sa iba. Hindi po ang punto dito ay, yun yung level ng judgment ng Panginoon because of their sin. We do not know. Ang Diyos po ang may karapatan ng hatol na iyon. Pero hindi yung kailangan nating intindihin. Ang sinasabi po dito ni Jesus consistently in verses 3 and 5, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Ang punto dito ay hindi yung nangyari sa kanila. Ang punto dito ay ikaw sa kasalukuyan, ang punto dito ay ikaw ay manumbalik sa Diyos para ikaw ay hindi mapahamak. Hindi yung iniisip pa natin yung nangyari doon. Ikaw ay buhay pa. May chance ka pa na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa Diyos, yun ang atupagin mo. That's actually the point in the passage. Anuman ang itinakdang hatol ng Diyos sa atin, anuman yung kamatayan na haharapin natin, lahat tayo, we have to understand, ay karapat dapat makatanggap nito, malibang magsisi tayo at talikuran ang ating mga kasalanan. Yes, you have to accept we will die in whatever form of death. But the only thing that matters is nagrepent ka sa iyong kasalanan at ikaw ay naka Jesus.
Hindi dapat natin pinoproblema ng ganun ang kamatayan. Ang pinoproblema natin ay kung ikaw ba ay nanumbalik sa Diyos bago mamatay. Ang mas kailangan mong bigyan ng pansin ay ang pagkakataon na ikaw ay hindi pa nagdurusa at may pagkakataon pang manumbalik sa Diyos. You still have the chance. Ito mismo ang punto ng parable sa sumunod na teksto. That's why we move to the next. Second is, repent for the Lord is gracious. Verses 6 to 9. Kanina po, repent for the Lord respects no one. Now, repent for the Lord is gracious. Sinundan ni Jesus ng parable ang kanyang mga sinabi. Now in verses 6 to 9, basahin po natin. And he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it, and found none. And he said to the vine dresser, Look, for 3 years now I have come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should I raise it up the ground? And he answered him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and put on manure. Then if it should bear next year, well and good. But if not, you can cut it down. What's the point of this parable? Sa panahon po nila, yung Palestinian vineyard, yung vine, hindi tayo familiar sa ganitong mga mayroon po ba yung tanim na grapes? Ate Edith, Pastor Cloyd. Vineyard. No? So, I think it's just a vine, nasa ground siya. Pero yung mga vineyard, mga vines, sa mga vineyard, meron din daw pong fig tree. For some reason, parang nilalagyan po nila ng fig tree while there are vines doon sa ground. Sinasabi po ni Jesus dito, so ganun po yung pamilyar na setup sa kanila. Ang isang fig tree ay hindi basta nagbubunga sa unang 4 hanggang 5 taon daw po. Yun yung karaniwan. Pero dito sinasabi dito, for 3 years eh. Okay? Medyo impatient dito yung yung may-ari ng vineyard. So 4 to 5 years daw po, hindi basta nagbubunga yung fig tree. Pero dito sa parable, naghihintay ang master sa inaasahan niyang panahon para ito ay magbunga, at kung hindi, sabi, ito ay kinakailangang putulin. Kasi wala siyang silbi. Okay? Wala siyang kwenta kumbaga. Pero, dito po sa parable, yung vine dresser ay humingi ng palugit, grace period, para ito ay kanyang alagaan at mapabunga hanggang mapatunayang ito ay dapat nang putulin dahil ito talaga ay hindi na magbubunga. So, the picture here is, inaasahan itong fig tree na magbunga, pero nakita nung master na walang bunga, he is asking the vine dresser, putulin mo na yan. Wala yang kwenta. And here comes the vine dresser, no, sir, allow me na maghukay at maglagay ng fertilizer at tignan natin maybe for a period for 1 year, baka magbunga siya. Pero kung hindi, sinisigurado ko sa inyo, puputulin ko na yan. Kasi ginawa ko na ang lahat, wala pa ring bunga. Do you get the picture of what Jesus is trying to tell here? Sa Old Testament, lagi pong ginagamit yung image ng fig tree. Kinukumpara po yun sa bansang Israel. Kahit nga vine ang Israel din ay vine na kinuha daw sa Egypt at itinanim sa Canaan at inalagaan niya ng gusto. Pero after all, nagrebel sila. Right? Ang ganda ng picture nun sa prophets.
Pero yung fig tree, inaasahan yon na Israel, nation of Israel, inaasahang magbunga. Pero walang pagbubunga eh. The vine dresser here picture, sinasabi, na si Jesus. Na hayaan nyo na sa pamamagitan ko, pwedeng magkaroon ito ng resulta ng tunay na buhay. At kung hindi, doon natin talagang putulin ang mga ito. So the picture here is, the people are the fig tree na inaasahang magbunga, pero si Jesus, sa grasya ng Diyos, pinahintulutan ang vine dresser na gawin ang nararapat na aksyon. Excuse me. You have to see na wala pong ginawa yung fig tree. Yung vine dresser ang gumawa ng aksyon para mapabunga. Si Jesus ang nagsisilbing vine dresser na humingi ng grasya para bigyang pag-asa ang mga ito na kanyang maalagaan hanggang magbunga. Inaasahan na sa panahong ito, yung period na sila ay inalagaan, na binigyan ng pagkakataong magbunga, ay maisalba at hindi maputol. Ayaw niyang maputol eh. Dito nagkakaroon ng punto ang buong salaysay. Lumalabas na nais sabihin ni Jesus sa lahat ng ito na hahantong ang lahat sa nararapat na hukom ng Diyos, ngunit sa kanyang awa, ikaw ay binigyan ng pag-asa na hindi mauwi sa kaparusahang ito kung ikaw ay magsisisi at magpapasakop sa kanyang kaligtasan. That's the complete picture of this story, of this text. Nararapat tayong humantong sa hukom ng Diyos. Pero dahil sa kanyang awa, hindi niya hinayaan na tuluyan kang madala sa hukom ng Diyos. Sa kanyang grasya, si Jesus ay naparito para bigyan tayo ng pag-asa na manumbalik sa Diyos at magkaroon ng tunay na buhay. Lumalabas na nais sabihin ni Jesus sa lahat ng ito na hahantong ang lahat sa nararapat na hukom ng Diyos, ngunit sa kanyang awa, ikaw ay binigyan ng pag-asa na hindi mauwi sa kaparusahang ito kung ikaw ay magsisisi at magpapasakop sa kanyang kaligtasan. Pero kung ito ay iyong babaliwalain, hinahayaan mo ring lumipas ang awa ng Diyos na ikaw ay tunay na karapat-dapat humarap sa kanyang hatol. If you will just let it pass and not responding to the call of Christ for repentance, ignoring it, yung grasya ng Diyos, sinasabi nga po, may katapusan. Hindi forever gracious ang Panginoon. And once we ignore the grace of God, tapos na po yung nakalaang oras na yun. Wala ka nang matatanggap na grasya once the judgment has fallen on you. But while the grace of God is there, don't let it pass you. Dahil huli na ang lahat kung ito'y babaliwalain natin. Kaya nga po sinabi sa Juan 3:16, tama po ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the gospel. Sa atin pong pagtatapos, ito pong ang panawagan ng Diyos sa bawat isa.
ang pagsisisi ay hindi mangyayari maliban sa kaunawaan na pinahayag sa Biblia. Okay? Hindi po tayo magsisisi maliban sa kaunawaan, katotohanan na naihayag sa Biblia na ikaw ay nagkasala ng husto sa banal na Diyos. It is clear in the Bible that we are sinners before a holy God, kaya karapat-dapat kang humantong sa kanyang hatol. At ang tanging paraan ay manumbalik sa kanya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Yun ay sapat, pananampalataya. Bakit? Dahil sa kasapatan ng kanyang ginawa sa krus para ikaw ay mapatawad ng Diyos at magkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. It means you do not have to do anything but to put your trust in the one who sufficiently paid your sins on the cross. And trust in His perfect righteousness and not what you can do. That's the gospel. You cannot pay for your sins, but someone paid for it sufficiently. You cannot perfect your holiness, but someone also gifted it to you. You simply have to accept it and accept that you're a sinner. Hindi mo kayang manumbalik sa Diyos sa sarili mong kakayanan. Aminin mo na kailangan mo ng kaligtasan. You need salvation. Tawagin mo ng buong puso si Jesus nang may pagsuko sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at hirangin siya na Panginoon ng iyong buhay. Call to Christ and seek for your salvation in Him. And have Him as your Lord from now on. Magtiwala ka sa gabay ng banal na Espiritu sa iyong pananampalataya kay Jesus dahil hindi Kanya bibiguin. Maybe you are led right now by the Holy Spirit to put your trust in Jesus. And with all love, submit to it because hindi Kanya bibiguin. At sa iyong tugon sa awa at grasyang ito ng Diyos kay Jesus, makakaasa ka sa pagbabagong hatid ng pagiging isa mo sa buhay ni Jesus. Dahil ikaw ay iisa na kay Jesus, makakaasa ka na magkakaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Maaaring sa puntong ito ng iyong buhay, kung ito ay nagiging totoo ngayon sa iyo, 100% ikaw ay ligtas na at dahil sa grasya at awa ng Diyos. This is the day of your salvation. Kaya habang may pagkakataon, ang lahat ay tinatawag ni Jesus na manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala o pananampalataya sa Kanya. Huwag mong hayaan na masayang ang pagkakataong ito tulad ng ating natutunan sa teksto. Una, repent, for the Lord respects no one. And second, repent, for the Lord is gracious. Binigyan tayo ng tsansa ng Panginoon. Alalahanin natin, gumawa din siya ng paraan. Alalahanin natin patuloy ang mensahe sa umagang ito at patuloy na mangusap sa bawat isa. The Lord in His righteousness brings judgment to all, yet in His mercy gives a time to repent.
and be rescued. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. We can only do so much. We can only, O Lord, echo your very words, your call of repentance and faith in Christ Jesus. And we pray that in this life, may we not ignore, may we not, O Lord, neglect the offering of salvation that is found solely in Christ Jesus. And in this life, O Lord, may we reap indeed the blessings of eternal life from this day onward. We as a church, if anyone here, Lord God, is in need of repentance, Lord, we pray that you will indeed be gracious. May your love, O Lord, truly manifest to that person, praying, O Lord, that in your faithfulness, cause him indeed to trust in you. Cause him, Lord God, to put his faith in Christ Jesus. And Lord, may we reap the joy of the blessings. May we reap with joy the blessings that we have now in Christ Jesus. Lord, thank you for your word. Be glorified indeed as we worship you, O Lord. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.